talagang for emergency, hindi kanya iiwanan. Ohayo guys! Ohayo minasan! Kamusta kayong lahat? So, ayan, habang lalaba at nag-iintay matapos ay mag-share naman ako. Ito yung topic na gustong-gusto kong i-share sa inyo, lalo na sa mga katulad ko na OFW. Yung last month experience namin nung nagkaroon kami ng emergency na hospital yung inay ko. So, kaya sana mapanood nyo to. Bibilisan ko lang yung kwento and sana ma-share nyo, lalo na kung may kakilala kayong mga OFW and yung sa mga nasa Pilipinas din. So, yun na nga, bale, kwento ko kayo nung last month na kung naka-follow kayo sa akin, yung nagkaroon nga ng emergency na yung inay ko is, yung inay namin ay na-hospital siya. Bale nga, bumaba kasi yung level ng potassium niya. So, nanghina siya. Mga ilang araw siya nanghihina. Tapos, nung hindi na niya nakayanan pa, hindi siya nakakabangon, hinang-hina yung katawan niya, parang sinugod na siya sa ospital. Then, syempre, as OFW, worried ako. And then, tsaka, ang dami kong iniisip na nung time na yun. Kasi, syempre, kung anong kalagayan niya. Tapos, alam natin na kapag na-hospital naman sa Pinas, syempre, mahal yung mga bill, diba? As OFW, ako lang kasi yung anak na nasa ibang bansa or nagtatrabaho sa ibang bansa. Kumbaga, expected ko na yung bayarin sa hospital, syempre, laking chunk nung babayaran na yun is sa akin manggagaling. Syempre, wala naman akong problema doon kasi nanay ko naman yun. Matik na yun. So, kung sino sa amin yung mas nakakaluwag, siya yung nag-share. Buti na lang, ito yung pinaka-important part doon is hindi ako naglabas ng pera. As in, zero. Hindi na ako nagpadala sa kanila. Kasi, ayun yung gusto ko i-share sa inyo kasi kinuhaan ko siya ng insurance dati. So, mag-disclaimer lang ako guys ha. Hindi ako nagbebenta ng life insurance. Wala rin akong babanggitin dito na insurance company kasi hindi mo ako magbebenta. So, gusto ko lang i-share sa inyo para sana karoon kayo ng idea at saka makonsider nyo rin na kumuha ng life insurance sa sarili nyo or sa mga magulang nyo or sa mga kapatid nyo. Kasi dati, ang tingin ko dyan is parang gastos lang. Parang kasi hulog-hulog ka na hindi mo naman nararamdaman kung ano ba, kung kumikita ba talaga, basta hulog ka lang ng hulog. Hindi ako masyadong positive sa mga insurance dati, lalo na nung wala pa ako dito sa Japan. Pero nung nakapagtrabaho na ako dito sa Japan, nagkaroon ako ng excess money. Nung mga age 55 ata yung parents ko or 50 something, kinuhaan ko na sila ng life insurance. Pareha sila, nanay at tatay ko. Inisip ko na lang na para sa kanila yon and para din sa akin or sa amin, mga magkakapatid. Pag nga may emergency, yun na lang inisip ko, hindi kami mahihirapan. Yun nangyari nung last month, nagka-emergency and nagamit ko nga yung insurance ng inay ko. Bale, yung 2 days na na-confine siya is nag-bill si inay ng 25,000 pesos. So, syempre, 25,000 pesos, ang laki na nung halaga, di ba? Tapos, papadala mo, hindi agad naman makukuha, emergency nga, di ba? So, ang nangyari nun, inisip ko kagad, may insurance ang inay ko, nag-chat agad ako doon sa agent ko na buti na lang ay pinsan ko din, kaya naging mabilis lang yung process. Tapos, yun, nabigay kaagad yung pera and na-cover lahat yung expenses do sa hospital. May sobra pa. Yung gusto kong i-share sa inyo, i-consider ninyo na magkaroon kayo ng insurance kahit yung mababang policy lang para just in case na magkaroon ng emergency sa inyo or sa family ninyo, ay hindi talaga kayo mangangarag or mamomroblema sa pera na magkakanda utang-utang. Ngayon ko siya na-appreciate. Actually, na-appreciate ko talaga yung insurance na yon ngayon nung nagkaroon kami ng emergency. Tsaka yung mga, ano pala guys, yung mga PhilHealth, SSS, yan. Kasi meron pa isang scenario nun na yung PhilHealth ng inay ko, parang 2019 pa lang daw niya yun nahulugan. Parang after 2019, hindi na siya nakapaghulog. And then, mababa lang din naman yung hulog. Nagamit pa rin niya. Yun ang nagulat din sila na nagamit pa rin yung PhilHealth. Nakakuha pa sila ng almost 7,000 plus. Ali doon sa insurance ng inay ko, na-covered na lahat. Then, nakakuha pa sila ng nasa 7,000 plus. So, may excess pa talaga. Kaya, ayun, sana, yung mga po ako OFW dyan, or kahit nasa Pinas,
try nyong asikasuhin yung mga SS nyo, PhilHealth, or kung nagbabala kayong kumuha ng mga insurance kahit yung hindi ganun kamahalan, lalo na at wag nyo na paabutin na maedad na kayo kasi mahirap kumuha ng mga insurance kapag maedad na. Bale, ayun na, hindi ako nagbebenta ha. Kumbaga, gusto ko lang i-share sa inyo yung naging experience ko na papaano ko nagamit yung insurance na nakatulong siya sa akin bilang isang OFW na hindi na ako nangarag magpadala ng pera. And mahalaga na humanap kayo ng agent kung sakasakaling mapapag-isipan nyo na mag-insurance kayo. Yung agent na madaling kausapin, madaling kontakin in case nga ng mga emergency. So, yun lamang yung gustong-gusto kong i-share talaga sa inyo na sana ay mapulutan nyo na value or ng information at i-consider nyo talaga na magkaroon kayo ng insurance. Sa family namin, lahat kami, inay ko, tatay ko, ako, yung mga kapatid ko, lahat kami merong sarili-sariling insurance. Ngayon lang namin to na-appreciate or ngayon lang namin talaga na parang naiintindihan ano ba yung gamit ng insurance. Talagang for emergency, hindi kanya iiwanan. So, yun lamang. And thank you so much for watching. Huwag niyo kalimutan mag-follow and share ng video. Bye!